pagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisiya ng pangongolekta to PTA, gumawa raw po ako ng batas. Now, I don't have to dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206 noong 1965 na enact yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools. So the department order has the very same policy. No fee, no collection. The department and all their subordinates, meaning the teachers, are not allowed to initiate or to tolerate these collection efforts. But this does not prevent the parents from having their own fundraising. This system has been practiced for decades. Ayan, finally lumakas. This system has been practiced for decades, and it has been a private initiative of the parents that has allowed many projects to see the light. No, anything from gate, fencing, gardening, events. It's a PTA initiative, and I think that's why it was mentioned that if there is a desire to change that policy, there must be a law, because currently the DepEd order is consistent with the existing law mentioned by His Honor. Okay, Mr. President, may I ask the good sponsor kung sabihin niya sa akin yung bang department order na yon at saan po doon sa dalawang batas na binanggit ko, RA 4206 and RA 5546, alin doon na nagsasabing pinapayagan na mangolekta ang mga eskwelahan o mga magulang para sa kontribusyon sa eskwelahan. Can you please show it to me? I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So Okay. to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit po Correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga Mr. hirap? President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that sorry, we I can beg to identify disagree. the issue. I No, the beg issue, to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. sir, the These are issue, the I don't These think, are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Actually, kay Raffy Tulfo, speaking of Raffy Tulfo na sinasabi niyo bumaliktad na siya, dating DDS, bumaliktad kay BBM. Actually, hindi kailangan ni Raffy Tulfo ng DDS at BBM. Bakit? Si Raffy Tulfo may sariling pangalan. Kaya nga niyang i-number 1 ang ACT-CIS eh. Kaya niyang i-number 2 ang ACT-CIS. So bakit kailangan pa niya ng PDP Laban? Bakit kailangan pa niya ng Liberal Party? Bakit kailangan pa niya ng party ni Digong? Party ni BBM? Hindi niya kailangan ng ganun. Kung pwede nga lang si Raffy Tulfo, pwedeng gumawa yan ng ano eh. Ng tawag dito, party list eh. Tutuusin, ayan, party list na nga niya yung ACT-CIS. Diba? Kung tutuusin, pwede ni
pwede si Raffy Tulfo magtayo. Bakit? Silang magkakapatid may pangalan na. Hindi nila kailangan na magtayo ng dinastiya sa lugar na to, sa lugar na yan, sa lugar na ganun. Kilala na sila. 'Di ba? Ang dapat dumikit sa mga party list na yan at mga partido-partido na yan. Yun yung mga walang nagawa na sumasapli lang, yung sumasampig lang. Oo, katulad ni Willie Rebillame, ni Epe, sino pa? Yung singer, 'di ba? Di ko makita ang project, sabi ni friend. 'Di ba? Oo. J. Dr. Guzman. J. Dr. Guzman ba yan? Alam mo, sa totoo lang, hindi mo kailangang questionin na bakit si Raffy Tulfo nananahimik at wala man lang siyang imik pagdating sa mga Duterte. Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Hindi mo na kailangan sabihin yan na bumaliktad. Ikaw ba naman ipahiya ni Sarah? Kung naalala nyo sa hearing noon sa DepEd, na, di ba ang sabi ni Raffy Tulfo, Madam Vice President, ang dami po ng mga nakarating sa akin na di ba pinagbabawal yan sa batas ng Pilipinas according sa Republic Act tururut na bawal na mag-solicit, bawal na maghingi pagdating sa Parents Teachers Association, di ba may mga ganun-ganun. Alam mo ang sabi ni Pusit, alam mo sa totoo lang Mr. Senator, kaysa marami kang kuda, no? Para may silbi ka, gawin mo na lang batas yan. Kasi ikaw bilang senador, mambabatas ka, di ba? Kailangan mo gumawa ng batas. Gawin mo na lang batas kaysa kuda ka ng kuda. Di ba? Yun ang sinabi, yun ang sinabi ni Pusit. Kaya ngayon, pagka next hearing, si Raffy Tulfo galit na galit, ang haba ng listahan. Nagdala. Naka-photocopy. Akala mo parang nag-shopping lang siya sa grocery. Tapos ang haba ng resibo. Oo. Ngayon, pagka basa ni Tulfo, ito po yung sinabi mo sa akin, Madam Vice President, na gawing batas. Paano ko pa gawing batas? Ibatas na nga yan. Ito po yun. So, talaga po bang nag-aral ka bilang abogado? Kasi, bakit kailangan gawin mong batas na bawal magsulisit ang mga eskwelahan, sa mga parents, bawal manghingi ng mga ganito, mga ambag-ambagan. So, nasa batas na yan. Bakit kailangan mong sabihin, gawin mong batas kaysa magkuda ka dyan? Doon napikon si Raffy Tulfo. Doon siya napikon. Kaya nga sabi niya doon sa programa niya, isa din po ako sa 16 million na bumuto kay Digong. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, 29, matulog ka na lang, gabi na. Hindi ka mananalo dito sa amin. Bakit? Marami kami, isa ka lang. Diba? So, doon si Tulfo, nawala ng gana. Hindi, actually, kahit ako, kahit sabihin mong loyal ako na supporter sa inyo, pero yung, may pangalan ka na eh. Senador ako, nandito tayo para pag-usapan yung para sa bayan, tapos insultuhin mo kung ganyan. Sa tingin mo, kakampi pa ako sa'yo pagkatapos mo kung insultuhin? Samantalang yung lulo nga niya, yung ginagawa nila ngayon ni Sigong at ni Saramaw, paghihiganti yan. Kung ano ang nangyari sa ninuno nila. Yung tatay ni Sigong at lolo ni Saramaw na namatay dahil sa heart failure na hindi sinuportahan ng tatay ni BBM. 'Di ba? So ang tanong ngayon, yung paghihiganti ba? Paghihiganti naman talagang ginagawa nila eh. Hindi po 'yan para sa bayan yung pinaglalaban nila, paghihiganti. Bakit? Anong rason bakit magalit sila kay Bongbong? Anong rason bakit magalit sila kay Bungit? Sige nga,